Hi guys, welcome in this channel. This reading is for fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Energy ng fire signs yan. More clarification of this Five of Wands. May mga kaaway ka. Mayroong mga nakipaglaban. Parang nakipaglaban ka. Oh, nakipaglaban ka. You're in a battle, spiritual battle right now. Na gusto ka nila i-restrict eh. Mahina ka ngayon pero parang nagagawa nila maging emotional ka. Madala ka sa emosyon mo. Kaya mo yan. Mga witches itong kalaban mo dito. Parang nag-aaral ka ng pakipaglaban sa spiritual pero nagiging submissive ka sa kanila eh. Parang napapasunod ka nila, naharangan ka nila, napipigilan ka nila, nagiging unstable ka, hindi ka confident, baka nag-umpisa ka pa lang na makipaglaban sa kanila spiritual. Pero huwag kang gumawa ng witchcraft, dark magic. Tuturuan ka ng God na tuturuan ka ba ng God o ng celestial beings para makipaglaban sa mga witches. Oo, tuturuan ka ng God, tuturuan ka ng angels. Kadalasan yun, magpadala yung God ng anghel. O pwede din si Jesus Christ ngayon para turuan ka. Kadalasan anghel. Yan. Kung paano ka makipaglaban sa mga alagad ng dilim. Yan. Nare-restrict ka nila, oh. Pero nababind, namamanipulate ka nila kaya nagiging emotional ka. Nakaramdam ko na parang nagiging mahina ka emotionally, nadadala ka ng emotion mo, nagiging emotional ka, na mamanipulate ka nila, na nagiging submissive ka sa kanila, na napipigilan ka nila, na parang nakukontrol ka nila, ganyan. Pero, let's see. Palang pa to eh. Upright ba to? So, ibig sabihin upright yan. Ang dalawa to. Kahit na nahihirapan ka, o yung parang nagdurusa ka, or nahihirapan ka, o pwedeng may sakit ka, or kasi inaatake ka nila. Parang, basta nahihirapan ka nito pagka maganto, pwede may sakit ka, lalo kung binibigyan ka na ng sakit. Maging positive ka and inspired. At magte-take ka na action, magiging brave ka na mag-take na action na pwedeng susugod, basta may gagawin kang action movement na hindi ka magpa-restrict sa kanila na magagawa mo itong makaalis sa kanilang traps, sa kanilang restrictions, na makawala ka sa kanilang restrictions at binds. So, confirmation with the Chariot here. Magawa mo makapag-risk kasi persevering kayo. Kasi andun yung willingness mo na makawala sa kanilang restriction, sa kanilang control, sa kanilang manipulation. Kaya itong mga namamanipulate sa'yo, gumagawa niyan sa'yo, magiging ungrounded, unrooted, unstable. Kasi magawa mo makapag-risk, makapag-offer, or magawa mo makapag-take na action, makapag-umpisa ka na magawa yung hindi mo magawa dati kasi na-restrict ka.
Magawa mo nang makalaya sa kanilang restriction, makalabas ka sa kanilang restriction. Kaya, you will feel freedom to do what you want, to start what you want to do. Malaya ka. Na, hindi ka nakaramdam ng takot, fear. Yan. Yung mga nagtutulungan against sa'yo, hindi makatulog ng mahimbing, magiging powerless, nagtutulungan sila. Hindi lang isa yan. Hindi lang dalawa yan. Mawalan sila ng authority, power and control sa'yo. Wala sila ng control sa'yo kasi magawa mo makapag-raise. Magawa mong makalabas sa kanilang control at manipulation. Kasi kung hindi mo magawa na makalabas yun sa control at manipulation nila, tuwang-tuwa sila. Sabi nila, hindi makalabas sa control namin, powerful kami, ganun. Ganun sila. Ganun sila, guys. Pero huwag ka magpapit. Yan ay mga alagad ng dilim sa kabilang buhay. Impyerno din naman yung yan. Feeling lang nila powerful sila, pero sa kabilang buhay, wala na. Puro na yan sila pagdurusa dun. Kadalasan yung mga nabibinta ng kaluluwa nila sa sanla. May kaligtasan pa ba yung kaluluwa nila? Wala. And baka magtanong pa sila, no? Bakit naman hindi maliligtas? Sinanla lang naman, bininta. Nagmangan-mangan pa. Nagmangan pa. Kaya nga, sanla, bintay. Bininta na, kaluluwa na. Sinanla na nga eh. Nagmangan-mangan pa sila na. Hindi nila naintindihan yung binta at sanla. Ang tingin nila sa bininta at sinanla nila, damit. Tanggapin ng devil yung damit. O kung ano mang gamit. Kayamanan din to. Hindi. So, let's see. Napapatay na ng God yung mga yan eh. Sa Bible mismo eh. Pinapapatay. Dati pa, pinapapatay sila ng God. Sa Bible nga yan. Hindi nila ma-erase sa Bible. Sa Bible yan, nakasulat. Hindi nila mabago yung katotohanan. Kung ano yung rules ng God. Kung ano yung kautusan ng God. Anong gagawin mo? May kalaban ka ngayon. Meron kang gagawin na unstable. Mas separate ang grupo na yan. Grupo ng mga tawag sa kanila. Kadalasan pang grupo, warlocks, di ba? Grupo-grupo yan sila. Madami yan sila kasi mahina. Kaya madami sila. Magtulungan. At nagbibinta at nagsasanlay silang kaluluwa na. Pag mga warlocks sa kadalasan, pabinta, they bargain their souls. They bargain their souls. Saan? Sa mga evil entities like sa devil, fallen angels. Yan. Sa mga evil entities, dyan sila dyan sila kumukuha ng kapangyarihan dyan. Dyan sila kumukuha ng kakayanan ng makapagpagana ng magics nila. Magics, no? May magic sila. And gagawin mo sila na, alam mo, hindi nila ma-attract yung all good things in life. Yan. And, para ma-unite na din kayo ng iyong person. Yung person mo na divinely guided kayo. See, yeah, that's the person. And magtagumpay na mag-celebrate na kayo ng person mo na divinely guided kayo. Yan. Bakit gusto nila kayong pigilan? Kasi nga, alagad sila ng dilim.
Sila yung mga humaharang. Gustong hadlangan ang plano ng God. Gustong hadlangan yung inyong union kasi divinely guided kayo. Plano ng God na pagsamahin kayo. Ay sila alagad ng dilim eh. Mga warlocks sila eh. May mamamatay ba dyan sa mga warlocks na yan agad? Wala pa. Wala pa daw. Malapit na may mamatay sa kanila. Malapit na may mamatay sa kanila. Magsasucceed na mamatayan sila. Siguro, hindi pa panahon patayin agad. Pero malapit na patayin sila. Natulan na sila ng ganyang kamatayan. O hindi man sabay-sabay sila ay isa-isahin. Buti sana kung masave sila. Hindi nga sila masave eh. Dahil maliban sa gumagawa sila ng witchcraft, nagbibinta sila ng kaluluwa nila sa devil. Nagsasala sila ng kaluluwa nila sa devil, sa mga evil forces, evil entities. Hindi lang sa devil, sa evil entities, kung saan mo sila nagbinta o nagsala ng kaluluwa nila. So, ano yung gagawin mo ngayon na magsasucceed? Yung makapag-take ka ng action, na passionate ka, fiery, di ba? Maliwanag sa iyo na yan ang gagawin mo. Maliwanag sa iyo na yan ang gagawin mo, na you're willing and you have a strong will na mag-take the action. Meron kang sisimulan. No? Meron kang sisimulan na what's with the Tower in reverse? Para mabuo na, related sa mabuo na o mag-close na yung cycle or mag-end na yung cycle or magkaroon ng completion siguro sa panalbahin na sa'yo, or else pwede din mabuo kayo ng person mo, pwede din ganun, or pwede yung mag-end na yung cycle na dinidestroy ka nila, ng witchcraft nila, na kinukontrol ka nila, mga ganyan. So, sino ba tong person na to na magkaroon ng union sa inyo? Strong to, hindi nila ma-manipulate to. Hindi nila mautusan. Hindi nila mautusan ng mga spell nila. Hindi siya ma-control ng spiritual na ginagawa nila, which is witchcraft, no? Yan, hindi nila mapaniwala ng mga lies and deception and manipulation nila. Mga lies, mga beliefs nila, yung mga ginagamit pa nila yung mga religion minsan yan, mga beliefs o pwedeng paniniwala para manipulahin yung isang tao through mga spell, kung ano yung inuutos nila doon, di ba? Nag-uutos sila through spell. Example, may spell sila, tapos isend nila dun sa tao, ganito ganyan, o kaya nagre-ritual sila na ganun ang maging yung ganun yung maging emosyon, isipin ng tao, ganun yung maramdaman ng tao na yun, o ganun yung isipin niya, o ganun yung gagawin niya. Hindi nga mamanipulate itong person kasi strong, may inner strength and strong itong person na to, and brave and courageous din as well, may blue din dito yun. So ano ang message sa'yo ni message or naisabihin sa'yo ni the strength or ni the Hierophant in reverse? Yan ang energy niya eh. May sisimulan kayo or may sisimulan siya. More clarification with the Death card in reverse. Kasi
may sisimulan kayo na kung magsisimula ka na o magsisimula kayo ng yung positive, successful, mag-succeed kayo, o mag-succeed ka, o positive kayo. What's with the sun here? May umpisan kayo talaga o 19, no? May umpisan kayo mag-succeed kayo na hindi na kayo ma-manipulate yung emosyon ninyo na hindi, o maaaring ikaw to na hindi ka na maging mahina emotionally, hindi ka na mapahina ng mga kaaway. Yan. Itong mga against, mga kontra against, ano ba yan? Mga fallen angel ba yan? Kaya sa mga fallen angel. Hindi, madami to. Mga enemy yan, mga kontra sa inyong union, mga alagad ng dilim yung pagawa niyan. Kasi kung di alagad ng dilim, wala nang pakialam sa love life ng iba. Wala nang pakialam sa buhay ng iba. Hindi yan gagawa ng witchcraft. Hindi yan gagawa ng mga ganyan. Hindi yan gagawa ng mga alam sa buhay ng iba, sa love life ng iba. Hindi yan mamonitor ng buhay ng iba, love life ng iba, pag-asensyo ng iba. Hindi yan gagawa ng deceit sa buhay ng iba. Kasi yung mga ganyan, monitor yan sila. Nagpapadala pa ng monitoring spirit para obserbahan muna yung atake nila ng witchcraft, yung mga gusto nilang kontrolin, biktimahin. Para alam nila kung anong susunod nilang gagawin, kung matablan ba o hindi, mga ganoon, no? Kung pwede mo bumalik sa kanila o hindi. Pag na-atake na sila ng mga sumpa nila, mga ganyan, mga spells nila. Diba? Hindi ba sira ulo yung mga yan? Ang buhay ng ibang gusto lang kontrolin ng mga ganyan. Demonic pag ginagawa nila. Nainggit ba yan sila? Yung warlocks na yan sa inyo ni person mo. Upright kaya to, nainggit sila. So, nainggit sila. Inggit yan, inggit. Naiinggit sila. Maring sa iyo, kay person mo, sa inyong love life, sa inyong ni person mo, nainggit sila. Diba? Ganyan yung mga yan. When there is invader is evil, the root of all evil is envy. Nagpalaman sila sa inggit nila. O pagkasakim din. The Hanged Man in reverse. Mag-succeed kayo ng person mo na and ito, mag-succeed kayo ng person mo na hindi makumpleto. Hindi mamuhay ng kumpleto. Hindi makumpleto ang mission nila sa Diablo. Hindi makumpleto ang mga plano nila. Hindi matapos, hindi makumpleto ang mga plano nila. Hindi makumpleto ang mga plano nila na mga nakatake sa inyo sa'yo, witchcraft, na hindi makumpleto ang mga plano nila. So, plano nila talaga yan, nakasit up sila, may plano na nila yan. Tapos ano sabihin nila? Inosente sila? Inosente. Nakikita ng Diyos lahat kung gano'n sila ka-guilty. Kaya sabi ni Jesus Christ, padala yung Holy Spirit, padala nila ng God, ng Ama niya na si Yahweh, yung Holy Spirit, para mag-convict sa mga sinners. Yung mga hindi lang sinners yan, demonyo na yan, magmagawa ng mga ganyan, demonyo na yan. Alagad na ng devil yan, demonyo yan, nagkikiri ng mission from the devil. Hindi lang naman sinners yung yan, malala pa sa sinners. At nagbinta pa ng kaluluwa ay talagang anak ni Satanas. Nagsala pa ng kaluluwa, anak ni Satanas. Alagad ng dilim. Yan kagaya ng tao na normal na
yung nagkakasala lang na hindi sinasadya. Yan ay demonic na yan. Yung ginagawa na, demonyo na yan. Gawa nila ng demonyo yan. Ginagawa nila. At magawa ninyo, mag-succeed ka. At si person mo na hindi naman stagnant ang alin. Relationship nyo, connection nyo. Hindi. Hindi naman na mapakawala na stagnancy ang mga tao. Baka ganun, no? Hindi. Na makawala ka ng stagnancy. Baka ikaw. Hindi. Hindi na ma-stagnant ang union nyo. Hindi na ma-stagnant ang union nyo. Kasi pinastagnant nila para hindi kayo ma-unite. Para hindi na ma-stagnant ang union ninyo. Yan. Alam niyo, pag stagnant ang union ninyo, na hindi kayo ma-unite eh. Hindi nyo magawang ma-unite kasi na-control. Hindi mo magawang mag-reach out sa isa't isa. Hindi mo magawang mag-reach out sa person mo. Hindi mo magawang masabi na napangunahan ka na ng takot. Kasi yun na yun. Na-control sa'yo. Takot na. Yun na yung takot na yun. Na-control sa'yo. Mga manipulation. Pati restriction nila yun. Yan. Yun na yung sinasabi nila, ay, hindi makalabas sa witchcraft daw nila. Yung tao. Tapos tuwang-tuwa sila kasi nga demonyo na nga kasi. Kaya ganun. Demonyo kasi sila. Hindi yan gawain ng normal ang utak. Na matinong utak. Mga ganyan. Mga hadlang sa ng iba. And inggit. Gawain ng baliw yun eh. Gagawa ng mga witchcraft, deceit, dahil na inggit. Ang gawain ng hindi matinong utak yan. May mga tilaling. Hindi lang may tilaling. Sira ng utak na mga yan. Dahil sa inggit nila. Tapos balik na rin na biktima nila daw yung balingog. Dahil minanipulate nila ng witchcraft. Dahil napasunod nila, dahil nakontrol nila ng witchcraft, na-restrict nila. Na-manipulate yung utak. O diba? Grabe injustice. Kaya pinapapatay ng God yung mga yun eh. Lutos na nagpatay ng mga yun eh. Tapos pinapatay din ng God yung mga yan. Tsaka sabi na nga, tapos sila sa impyerno ng God. Kasi ganyan sila kasama. Ganyan sila ka-demonyo na talaga. So, hindi nila kaya ang katotohanan dito na sinasabi ko. Kaya, karamihan sa kanila nagre-retaliate. Hindi nila matanggap ang katotohanan from God. Kasi napapagabay ako dito sa God. Ano yung katotohanan na sila ay pinapapatay ng God sa Bible pa lang. Nandun ang katotohanan. May pruweba sa Bible pa lang. So, more information sa mga mangyayari sa buhay mo niya na transformation. Upright kaya to. So yan, upright yan siya. Ace of Swords and Nine of Cups. Mag-umpisa ka na niya na matagumpay ka na hindi ka na ma-restrict, hindi ka na ma-manipulate. Na instead na takot ka na na-restrict ka, hindi na. Magtagumpay ka na mag-umpisa ka na courageous ka kasi hindi ka na ma-restrict yung mga nang-restrict sa'yo like monitoring spirit, evil spirits of witchcraft kasi naman sinisend nila mga spells nila, curses, sila yuan na yan. Hindi na yung makapangontrol, hindi na yung makapang-restrict, hindi na yung makapang-bind sa'yo, hindi na yung makapigil sa'yo. At mamuhay ka na ng wini-wish mong buhay, yung fulfilled and happy, truly happy, yung gusto-gusto mong buhay. Ganon. Na hindi na
Magawa ng deceit. Hindi na mag-succeed ang kanilang mga deceit, mga alagad ng dilim na yan. Basta magmagawa ng deceit yan, hindi sila mag-succeed na makuha ang gusto nila makuha sa'yo o kay person mo. Hindi sila mag-succeed sa mga deceit nila. Hindi sila magtagumpay. Yan. At maging malungkot sila. Maging uncontented, maging malungkot kasi hindi nila makuha yung gusto nilang agawin o kunin o nakawin o pwedeng iswap or yung gusto nila agawin o may gusto sila agawin, no? Ay, napaka-impulsive and diba, greedy. Malungkot sila kasi hindi nila makuha yung gusto nila agawin, no? Saan ba nila gusto agawin? Sa iyo. Kaya may plano sila agawin mo. Si person, gusto nila agawin. Yeah. See? So, hanggang dito na lamang for fire sign.